Ito ang Chin Mansion. Anong nangyari? Tito Dale. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang jade pendant na ito? Ito kaya ay... Ginoong Howard? Ginoo Ginang, bumalik na ang panganay na Ginoo. Tuloy kayo. Howard. Kawawang Howard, pasensya na. Ang dami mong pinagdaanan sa labas. Huwag kang mag-alala, ang iyong ama at ako ay hindi nahahayaang magdusa ka pa. Sige na. Pasok na tayo sa loob. Tara na. Shane, bago ka pa lang bilang Genuine Centurion, tandaan mong makisama sa mga nasa itaas. Huwag kang mag-alala, ate. Sheila, bilisan nyo, bumalik si Howard. Howard? Howard, hindi ba siya nawala 10 taon na ang nakalipas? Ngayon siya bumalik, gusto niya siguro ang yaman ng pamilya natin. Kailangan kong gawing paalisin siya ng mga magulang. Shayla, Sue. Siya pala ay Genuine. Kuya, Ako ang ampon si Shane. Huwag kang mag-alala, aalis na ako ngayon din. Hindi ko kukunin ang pwesto mo bilang Master Chin. Huwag kang mag-alala, aalis na ako ngayon din. Hindi ko kukunin ang pwesto mo bilang Master Chin. Shane, ano ba ang sinasabi mo? Kahit na bumalik si Howard, ikaw pa rin ang Master Chin namin. Oh, Shayla, Sue. ang tagal kong pumalit kay kuya. Siguro galit na galit siya sa akin. Shane, huwag mo akong pagkakamalian. Bumalik ako para kay... Howard, hayaan mong sabihin ko sa'yo, isa lang ang kapatid ko, iyon ay si Shane. Huwag mong isipin na ang pagbabalik mo ay nangangahulugang mapapalitan mo siya, palayasin mo siya. Sue, kahit ano pa ang mangyari, ampon lang ako. Pero siya ang tunay mong kapatid. Sue, huwag kang makipagtalo para sa akin. Shane, ano ba ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, laging kapatid kita. Howard, kahit na tunay kang kapatid ko pero kasama naming lumaki si Shane. Kaya maging aware ka sa lugar mo. Shane, tara na. Howard, huwag mo kaming sisihin. Nang mawala ka, hindi kami makatulog o makakain, kaya kami nag-ampon. Sana magkasundo kayong dalawa. Ma, huwag kang mag-alala. Magkakasundo kami. Mas mabuti iyan. Kapag nalaman kong inaapi mo si Howard dahil ikaw ang tunay na anak, magiging bastos ako sa iyo. Tigilan mo na. Howard, maligo ka na kasama ni Dale. Mamaya, ipatawag ko ang buong angkan para sa reunion dinner. Salamat, Ma. Dale, Madam? samahan ninyo ang young master para maligo. Sige na. Opo, aking Panginoon. Mga ate, pasensya na, kasalanan ko. Nagdulot ng away ninyo at ni Kuya. Shane, ano ba ang sinasabi mo? Pamilya tayo. Huwag mong intindihin si Howard. Howard, ngayon ko lang nakita ang kaya mong gawin sa akin. Young Master, Miss. Kanina lang, nagpadala ang Mist Shop ng 2 kahon ng Rouge. Sabi galing daw kay Master Chin para kay eldest Miss Chin at second Miss Chin. Hindi ba ito ang rouge na binili ko? Ang bilis magpadala ng Mist Shop. Sean, nung umuwi ako, dapat maghanda ako ng regalo para sa mga kapatid kong babae. Pumunta ka sa Mist Shop, kumuha ka ng 2 pinakamagandang kahon ng rouge. Ipadala mo sa Chin Mansion. Opo, aking Panginoon. Ito ang rouge ng Mist Shop. Para lang sa palasyo at ilang malalaking opisyal. Paano napunta sa Chin Mansion natin? Shayla, dahil galing ito kay Master Chin, iisa lang sa buong kabisera, si Shane siguro. Oh, mga kapatid, kung wala kayo, hindi ako magiging Genuine Centurion. Kaya pinabili ko sa kaibigan ang 2 kahon ng rouge para sa inyo. Shane, alam kong ikaw ang pinakamabuti sa amin. Yung mahal naman. Basta masaya kayo, okay lang. Mga kapatid, binili ko itong rouge para sa inyo. Nagustuhan nyo?
Howard, sabi mo sa'yo raw itong Rouge? Oh, 10 taon tayong hindi nagkita. Di ko alam kung ano ang gusto nyo, kaya random lang ang binili ko. Howard, gusto mo ng kredito. Humanap ka ng mas magandang dahilan. Sa itsura mong mukhang mahirap, kaya mo ba yan? Anong kredito? Tama na, Howard. Si Shane ang bumili nito bilang regalo para sa amin magkakapatid na babae. Nagsinungaling ka na ikaw ang bumili. Nakaka-disappoint ka. Shane, magpaliwanag ka. Sino ang bumili nito? Mga kapatid, huwag kayong magalit kay kuya. Nagkamali lang ako ng naalala. Ito pong Rouge. Siya ang bumili. Howard, sa harap namin. So, huwag mong sabihin yan. Wala siyang magagawa. Gusto lang niya na lumapit sa iyo. Ituring mo lang itong pampaganda na parang galing sa kapatid. Shane, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang nagsasabi? Paano mo maibibigay ang kredito sa isang dayuhan? Shane, napakabait mo. Shane, ikaw ay gumagawa ng gulo. Tama, Ginoong Chin, hindi pa ito tapos. May isang tao, pumatay si Howard ng isang tao. Shane, Howard, ano ang ginagawa mo? Gaano katagal akong wala, itinulak mo si Shane sa tubig. Hindi ako. Hindi ikaw. Kaya ibig mong sabihin, nahulog si Shane sa kanyang sarili at sinisi ka? Tatay, huwag kang magalit sa kapatid. Sa paglipas ng mga taon, ako ang pumalit sa batang Panginoon. Normal para sa kanya na kamuhian ako. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gagawin ko rin yon. Shane, ikaw! Howard! Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin dahil ikaw ay isang Chin, maaari kang gumawa ng kahit ano dito. Hindi ako. Matigas pa rin ang ulo. Ngayon, lumuhod ka sa bulwagan ng pamilya. Pumasok ka sa mansyon hanggang sa maitama mo ang iyong masamang ugali. Isang probinsyano ang gustong makipag-away sa akin para sa pag-ibig? Dudurugin kita. Puntahan mo si Shane. Opo. Lord Chow, kung hindi isusuot ni Commander Chin ang uniforme, ready na ba natin ang mga Chin? Traitor ang mga Chin, dapat silang patayin. Howard, para ito sa kaligtasan mo. Huwag mo akong sisihin. Target, tahanan ng mga Chin, lakad. Ginoo, naalaman ko. Malapit si Shane sa trader na si Tiger. Kasali rin si Shane sa pag-aalsa. Pag-aalsa? Ginoo, alam na ng emperador tungkol sa pag-aalsa ni Shane. Papunta na ang Jinyue. Buwisit, ang mga magulang ko ay nalinlang niya. Hindi, kailangan kong balaan sila agad. Ayos lang ako. Umuwi ka na. Opo, aalis na ako. Tiyo Pagbate, ang nawawala mong anak ay natagpuan na rin. Anong ipinagbubuni? Mula nang dumating siya, hindi na ako nagkaroon ng kapayapaan. Hindi ko alam kung ano pa ang kanyang gagawin. Tatay, inay. Traidor si Shane. Ang Jinyue ay paparating para ride-in tayo. Putulin ang ugnayan sa kanya ngayon. Gaano pa katagal bago tayo makarating? 15 minuto. Bilisan mo. Oo. Tatay, nanay. Taksil si Shane. Ang Jinyue ay paparating para salakayin tayo. Putulin ang ugnayan sa kanya ngayon. Maiiligtas pa natin ang Chins. Anong nangyayari? Naglalako ng paghihimagsik si Shane. Patay sa siyam na angkan. Buwisit, paano niya nalaman? Saan niya narinig? Hindi.
Lihim kong ginawa ito. Hindi niya malalaman. Nagkukunwari lang siya. Tatay, pinalaki natin si Shane. Hindi niya gagawin ito. Howard, gusto mong pagbintangan si Shane. Humanap ka ng mas magandang paratang. Centurion siya ng Jinwei. Paano siya magiging taksil? Mga kapatid, totoo ang sinasabi ko. Si Shane ay basura ng Jinwei. Nagbenta siya ng mga barkong pandigma kasama ang taksil. Nandoon lahat sa liham. Liham? Howard, para pagbintangan si Shane, sinikap mo talaga. Ginaya mo pa ang sulat kamay niya. Natagpuan ng Jinwei ang mga liham na ito sa bahay ng taksil na si Tiger. Talaga, natagpuan ng Jinwei. Bakit nasa'yo? Ako! Ano? Ibig mong sabihin ikaw ang commander ng Jinwei, kaya nasa'yo. Oh. Ako ang commander ng Jinwei. Oh, ako ang commander ng Jinwei. Ano, ang panganay na anak ng Chins ay commander ng Jinwei. Ibig sabihin, traitor talaga si Shane. Tumahimik ka. Howard, bago ka magsalita, tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Nang bumalik ka, ang purpur mo tingnan. Tapos, commander ka, karapat-dapat ka ba? Ikaw! Bastardo ka. Kahit bagong damit, di maitatago ang baho mong pobre. Bastardo? Sue, sa puso mo ganyan ako? Tama na, Howard. Tama si Sue. Para mapaalis si Shane, ginawa mo pang sangkot sa krimeng may parusang kamatayan. Paano tayo nagkaroon ng ganyang hayop? Shayla, bakit pati ikaw? Shayla Sue, huwag mo akong ipag-away sa kapatid. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan kong pumalit sa kapatid. Sana wala na lang ako rito. Shane, paano naging kasalanan mo ito? Malinaw na sinadya ka ng lalaking yon. Shayla, Sue, totoo ang sinasabi ko. Si Shane ay nagbenta ng mga warship kasama ng trader na si Tiger. Papunta na ang Jinwei. Kung magpapatuloy ito, malilipol ang angkan ng Chins. Howard, alam kong nagdusa ka nang mawala ka, pero ngayon, sumobra ka na. Makinig ka sa akin. Mag-sorry ka kay Shane ngayon, tapos na ang usapan. Ma, hindi ka naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Ma, minura niya ang buong pamilya natin. Bakit mo siya pinagtatanggol? Ako, Pa, magsalita ka naman. Howard, mag-sorry ka kay Shane ngayon. O huwag kang magalit sa akin. Pa, hindi ka naniniwala sa akin? Paano ako maniniwala sa iyo? Tingnan mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo mula nang bumalik? Nakipag-away dahil sa pag-ibig, isinangkot ang kapatid para lang mapaalis si Shane. Sa tingin ko, dapat kang palayasin. Sang-ayon ako, palayasin si Howard. Ako rin. Howard, kasalanan mo ito. Bakit hindi ka nalang humingi ng tawad? Kailangan mong sirain ang buong pamilya natin? Nanay, ikaw rin ba ay naninisi sa akin? Nanay, hindi kasalanan ni Kuya. Kasalanan ko, hindi ako dapat nandito sa China. Shane. Nanay, kung paninindigan mo si Howard, sasama ako kay Shane. Oo, ako rin. Shane, Sue, Shayla. Sige, sumasang-ayon ako. Palayasin si Howard. Kung ganon, dahil buong pamilya ay sang-ayon, ipinahahayag ko, si Howard ay may masamang asal. Nagdala ng kahihiyan sa pamilya. Tanggalin siya sa talaan ng pamilya. Hindi na siya miyembro ng pamilya natin. Hindi ililibing sa sementeryo ng pamilya. Anong kahihiyan? Anong masamang asal? 10 taon. Buong 10 taon. Namuhay ako sa panganib sa labas, nakaligtas sa kamatayan ng hindi mabilang na beses. Ang tanging nagpapanatili sa buhay ko ay kayo. Ang pamilya ko. Akala ko pag-uwi ko, matatanggap ako ng pagmamahal ng mga magulang, ipagtatanggol ng mga kapatid. Ngunit, ako ang sarili ninyong anak na nawala sa loob ng 10 taon. Ay hindi kasing halaga ng isang mapagkumbabang ampon na nagbenta ng mga barkong pandigma. Anong lakas ng loob mong sabihin niyan?
Tingnan mo ang ginawa mo. Palalayasin kita dahil ikaw ay isang Chin. Mabubuting Chin. Tatay, nanay, may pag-asa pa sana ako sa inyo. Akala ko naloko lang kayo ng mapagkumbabang ito. Pero ngayon nakikita ko na. Hindi na dapat ako umuwi. Hindi na dapat ako umasa. Kalokohan. Mga gwardya, bugbugin ninyo siya palabas. Tatay, huwag! Master Chin, ang pagluhod na ito, bayad ko na sa pagpapalaki ninyo sa... Sino yan? Jinwei ayon sa utos ng emperador. Ang pagluhod na ito, bayad ko sa pagpapalaki ninyo sa akin. Anong ginagawa mo? Patuloy lang. Ang ikalawang pagluhod na ito ay para sa pag-aruga. Patuloy lang. Ginoong Chin, Ginang Jeng at ang dalawang binibini, bayad na ako sa inyo. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa mga Chin. Mula ngayon, magkahiwalay na ang ating landas. Buhay ninyo yan, hindi akin. Bastos ka. Suwail at walang utang na loob. Bugbugin nyo hanggang mamatay. Sino ang may lakas ng loob? Sinong may lakas ng loob, manakit? Ang mga Chin ay nakipagsabwatan sa mga rebelde, akusado ng paghihimagsik. Hulihin sila. Sean. Aking Panginoon, magpalit na po kayo. Howard, ayos ka lang ba? Howard, siya nga ba talaga ang commander? Ibig sabihin, nagsabwatan si Shane sa mga rebelde at nagplano ng paghihimagsik. Hala, si Howard ang commander ng Jinwei. Tapos na ako. Gago ka. Ikaw talaga ay gumawa ng krimeng may parusang pagpuksa sa siyam na angkan. Hindi po, tatay. Hindi po. Howard, inilalagay niya ako sa peligro. Nilalagay sa peligro? Tatay, naniniwala ako kay Shane. Ang mga Jinwei na ito ay lahat pinadala ni Howard para ipahamak si Shane. Hindi ko inakala na ang kapatid ko ay ganoon na lamang ako kamuhi hanggang sa magpanggap na siya ang commander ng Jinwei para lang mapalayas ako. Shane, huwag kang umiyak. Papagalitan ko siya. Bilis, tawagan si Kapitan Wong. Sabihin mo na may nagpapanggap bilang ang commander at nagkakagulo sa Chin Mansion. Opo. Lian Hao, alam mo ba ang ginagawa mo? Nagpapanggap bilang ang commander ng Jinwei at nananakit ng isang centurion ng Jinwei. Bawat isa sa mga ito ay krimeng may parusang kamatayan. Sino ang sinasabi mong nagpapanggap? Oo, nagpadala na ako ng tao para ipaalam kay Kapitan Wong. Howard, lumuhod ka at magmakaawa ngayon or wala kaming awa. Panginoon Wong, nakita mo ba ang commander sa taunang ulat na ito? Misteryoso ang kanyang kinaroroonan. Wala akong pagkakataon na makilala siya, pero narinig ko na hinuli niya ang taksil na si Tiger. Ginawaran siya ng emperador ng unang ranggo na gown ng Flying Fish. Panginoon Wong, isang gwardiya ng mga Chin ang nag-ulat na may nagpapanggap bilang ang commander. Ano? Nagpapanggap bilang ang commander? Bilis, ipaalam sa lahat. Sumama kayo sa akin sa mga Chin. Howard, payo ko sa'yo, lumuhod ka na at magmakaawa ngayon din.
para kung sakaling dumating si Kapitan Wong, makakapamagitan pa ako sa dahilang magkadugo tayo noon para iligtas ang buhay mo. Kung hindi, Sakto ang dating niya. Ang sarili niyang tauhan ay pinaghihinalaang naghihimagsik. Ako na ang bahala sa kanya. ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong hamakin si Panginoong Wong ng ganyan. Pagdating niya, tiyak na parurusahan ka niya sa kawalan ng respeto. Dito lang ako maghihintay. Ikaw. Sige, pagdating niya, tingnan natin kung matigas ka pa rin. Hindi, kung lumala pa ito, ang pagkakasangkot ko sa paghihimagsik ay mas madaling mabunyag. Kailangan kong ilabas si Howard dito. Sue, nagpanggap si Howard bilang ang commander para paalisin ako. Umaasa lang siya na mas pag-uukulan mo siya ng pansin. Anyway, okay na ako ngayon. Patawarin na natin siya. Shane, ginanyan ka niya. Bakit ipinagtatanggol mo pa rin siya? Ano man ang mangyari, siya pa rin ang tunay na anak ng ating mga magulang. Hindi naman natin pwedeng hayaan lang na makulong siya. Howard, bilisan mo at pasalamatan mo si Shane sa pagmamakaawa para sa'yo. Pasalamatan siya? Dapat nga talaga akong magpasalamat sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, paano ko makikita ang totoong mukha ninyo? Ang kapal ng mukha mong manakit, gago ka. Papatayin kita. Howard, paano mo nagawang manakit ng ganyan? Mag-sorry ka ngayon. Nanay, bakit mo pinipigilan si tatay? Pagdating ni Panginoong Wong, tapos na silang lahat. Narito na si Panginoong Wong. Ginoong Chin, narinig kong nagulat ang iyong mga utusan na may nagpapanggap na komandante. Totoo ba yon? Oo, Panginoong Wong, siya nga. Nagpapanggap siya bilang komandante at hinampas ang kapatid ko. Dakpin mo sila agad. Nagpapanggap bilang komandante, walang paggalang sa batas, mga gwardiya. Hulihin siya. Anong lakas ng loob mo? Ang Jin Yue ay hukbo ng emperador. Anong karapatan mong hawakan kami? Sinusuway mo ang korte. Pagpatay sa mga opisyal ng korte. Lahat ay pugutan ng ulo. Howard, paano ka naging napakabastos? Ginoo, ang anak ko ay hindi sinasadya. Pakiusap, huwag... Ginoo, ang hayop na ito ay pinalayas na sa angkan ng mga Chin. Lahat ng kanyang ginawa ay walang kinalaman sa amin. Pakiusap, huwag maghiganti sa amin. Hulihin siya. Dalhin siya sa bilangguan. Sabi ko sa'yo, peke si Howard. Howard? Tama kaya si Sue? Peke si Howard? Panginoong Wong, tama ba? Hindi mo kilala si Howard pero dapat kilala mo ang uniforming ito. Ito ay... Hindi ba ito ay isang flying fish robe? Mali pa ang estilo. Mali pa nga ang estilo na ginawa mo. Isang hayop na tulad mo ay nangahas magpanggap bilang komandante. Tumahimik ka, tanga kang bulag. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Hayop lang siya. Anong estado ang meron siya? Anong lakas ng loob mo na lapastanganin ang komandante? Panginoong Wong, ano ang sinabi mo? Siya ang komandante? Si Iwan Wong, ang kapitan, ay nagpupugay kay Komandante Chin. Ako'y tanga at hindi nakilala kayo. Inamin ni Lord Wong, talaga ang commander si Howard. Bukod sa rebellion, ano pa ang itinago ni Shane sa atin? Lord Wong, siya lang ay bastardo ng aming mga Chin. Paano siya maging commander? Anong lakas ng loob mo insultuhan ang commander? Mga gwardya, aresto siya. Lord Wong, nagkamali ka ba? Hindi mo basta-basta maaasahan isang piraso ng damit para kilalanin si Howard bilang commander. Ito ay iginawad sa commander para sa pagkakahuli ng Rebel Tiger, personal na ipinagkaloob ng emperador. Iisa lang ito. Paano ako magkamali? Howard, siya ang commander. Ginoo, paano dapat nating ipatupad sa nagkasala?
Nagplano si Shane laban sa emperador. Ang kasalanan nila ay hindi mapapatawad. Alisan siya ng kanyang flying fish robe. Dalahin sila sa execution ground. Gawin mo. Hindi, pakawalan ako. Paano ang iba? Ipapatupad sa kanila ayon sa batas. Ayon sa batas, treason buong angkan ay mamamatay. Nanay! Oo. Dalahin sila sa execution ground. Pakawalan ako. Kung talagang ipapatay sila ni Howard, alam mo, ang ugali ni Howard, magiging pasanin niya yan habang buhay. Baka tuluyan na siyang mawalan ng gana sa mga tungkulin niya. Hindi pa pwedeng mamatay, lalo na sa kamay ni Howard. Howard, sabi ng ama, basta isuot mo lang ang flying fish robe na ito at bumalik ka. Mabubura ang mga kasalanan nila. Mabubura? Ganun pala. Niloloko lang pala tayo. Sue, anong ibig mong sabihin? Baka naman si Howard ay hindi talaga ang commander? Ang ibig kong sabihin, hindi naman talaga nagrebelde si Shane. Ginamit lang ni Howard ang kanyang posisyon para magpanggap. Para lang tayo'y magpakumbaba at humingi ng tawad. Mga ate. Nanay, tatay. Pasensya na at nadamay kayo. Shane, paano naging kasalanan mo to? Hayop yang siya. Ginawa pa niya to para hiyain tayo. Shane, sabihin mo sa akin ang totoo. Talaga bang ginawa ka ni Howard? Hindi naman siya magdududa sa akin, di ba? Shayla, anong ibig mong sabihin? Magsisinungaling ba si Shane sa atin? Mga ate, binili ko itong rouge para sa inyo. Gusto niyo pa ba? Gaano katagal akong nawala, itinulak mo si Shane sa tubig. Hindi ako yon. Shayla, ang kapatid mo ay hindi gagawa ng ganun. Siguro panibagong kalokohan ni Howard yan. Dahil sina Sue at Jet ang kakampi ko, hindi ako naniniwalang may lakas ng loob si Howard na atakihin ako. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ng mga Chin, mga estranghero na tayo. Wala na silang kinalaman sa akin. Howard, hindi ka ba magbabago ng isip? Ang mga Chin ay pinaghihinalaang nagrebelde, matibay ang ebidensya, parusang kamatayan. Lord Wong, isagawa ang hatol. Opo. Handa. Howard, hindi ka ba magbabago ng isip? Pamilya mo pa rin ang mga Chin. Kung itutuloy mo ito, maaari kang makasuhan ng pagpatay sa sarili mong kadugo. Oo, tama siya. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Mas mabuting pakawalan mo muna kami. Shayla. Huwag mo na siyang pagmakaawa. Kasalanan ko ang lahat. Howard, alam ko, matagal mo na akong tinitiis, pero ang mga kapatid kong babae at ang mga magulang ay walang kasalanan. Ako na lang ang patayin mo. Nakikiusap ako, patawarin mo sila. Shane, bakit ka nagmamakaawa? Isinisi lang ito sa atin ni Howard para tayo'y magmakaawa at yumuko. Sa tingin ko, hindi niya yan magagawa. Oo, Howard. Sasabihin ko sa'yo, mamamatay na lang ako kaysa yumuko sa'yo, hayop ka. Hanggang ngayon, inisip mo pa rin pinagtripan ko si Shane? Hindi ba tama yan? Pinapayuhan kitang tumigil ka na at lumuhod para humingi ng tawad. Baka sakaling isipin pa rin namin na minsan tayo'y magkakapamilya at patawarin ka. Ano ang sinabi mo? Magmano at humingi ng tawad? Akala mo talaga, hindi ako maglalakas loob na patayin kayo? Kung may lakas ka ng loob, ipapatay mo kami. Gusto kong makita kung may lakas ka ng loob na magdala ng pangalang mamamatay tao ng sariling ama at kapatid. Si Shane ay pinaghihinalaang nagrebelde kasama ang kanyang pamilya. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Chin ay dapat patayin. Patayin. Howard? Talagang may lakas ng loob kang patayin ako?
Hindi ka ba natatakot na sumpain? Malinaw ang aking puso at mga gawa tulad ng isang salamin. Si Shane ay pinaghihinalaang naghihimagsik, matibay ang ebidensya, parusang kamatayan ayon sa batas. At ang mga miyembro ng Chins na nakakaalam ng katotohanan at nagkubli nito ay parurusahan din. Ikaw... Sige, paghihimagsik, ikaw rin ay isang Chin. Kasama ka sa parusa ng paghihimagsik. Tinapos ko na ang lahat ng ugnayan sa mga Chen. Hindi na ako muling makikialam. Ano ang kinalaman ko dyan? Ipagpatuloy ang pagpapatupad. Bitawan mo ako. Shane, Bitawan mo ako. bitawan siya. Howard, ikaw... Ayokong marinig ang kahit anong salita mula sa kanya. Ang aming mga Chin ay tuluyang mawawasak? Hindi, inay. Si Howard ang komandante. Kung siya ang magsasalita, tiyak na maililigtas niya tayo. Ang ibig mong sabihin si Howard? Howard, nagkamali kami noon. Hindi dapat namin ikaw ay hininalaan ng walang dahilan. Patawarin mo kami. Para sa kapakanan ng iyong mga magulang, iligtas mo ang aming pamilya. Si Howard ay mabait ang puso at sentimental, ngunit upang makasama ka, siya ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Ngayon, siya ay isang karaniwang mamamayan na lamang. Hindi niya kayo maililigtas. Ano? Nagbitiw siya? Kaya kami ay dapat mamatay? Kung mag-uutos ang ama, at si Howard ay handang isuot muli ang kanyang flying fish robe at bumalik sa kanyang posisyon. Ang balabal ng lumilipad na isda. Oh. Howard, nagkamali kami noon. Kung isusuot mo ulit ito at babalik sa posisyon mo, maililigtas mo kami. Tinanggal ko ang uniformeng ito at nagbitiw sa mataas kong posisyon. Para lang makauwi. At gampanan ang aking tungkulin bilang anak. Pero nakinig kayo sa mga paninirang puri. Pinutol ang relasyon sa akin at pinalayas ako. Howard, nagkamali kami noon. Pwede bang pag-usapan natin mamaya? Isuot mo ito, iligtas mo muna kami. Kapag ito ang suot ko, nagiging alipin ako ng emperador. Inuutusan na magsagawa ng pagsalakay. At magpatupad ng parusa. At kayo, para lang sa sarili ninyong buhay, talagang gusto ninyong isuot ko ulit ito. Kay Ironico. Hindi. Dalhin ninyo sila. Howard, bitawan ninyo ako. Howard, alam kong... Sheila, bakit mo siya pinakikiusapan? Wala naman tayong ginawang mali. Tumahimik ka! Gusto mo ba talagang patayin ang buong pamilya? Howard, aminado po kami sa aming pagkakamali. Ipagpaumanhin ninyo po kami. Nagkakamali kayo? Hindi namin alam na gagawa ng ganon si Shane. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Halika na, Binibining Chin. Hindi ninyo alam na kayo ang may kasalanan. Alam lang ninyo na mamamatay na kayo. Hindi. Dalhin ninyo sila. Opo. Huwag. Howard, pakawalan mo ako. Howard, alam ko. Alam kong galit ka sa pamilya namin. Pero gusto mo bang panoorin ang mga magulang mong mamatay? Hindi ba't parang ikaw mismo ang pumatay sa kanila? Mga magulang ko? Ngayon, dahil sang-ayon ang buong pamilya, ipinahahayag ko, si Howard ay may masamang asal at nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Mula ngayon, tinatanggal sa talaan ng pamilya. Hindi siya isang Chin at hindi rin siya ililibing sa ating sementeryo. Nang iwan nila ako, naisip ba nilang anak nila ako? Ngayong mamamatay na sila, naalala nilang anak nila ako. Hindi ganon. Nadaya rin kami. Nakikiusap ako dahil sa pagpapalaki namin sa'yo, iligtas mo kami. Nakikiusap ako. Howard, nagkamali ako, pasensya na. Hindi ko dapat pinutol ang ugnayan natin. Nagsisi ako. Inay. Howard? Aking Howard, ikinalulungkot ko para sa'yo. Naghirap ka ng sobra. Huwag kang mag-alala, hindi ka napahihirapan ng iyong ama at ng akin. Howard, para sa akin, iligtas mo ang mga cheat. Howard?
Hayaan mong bihisan kita. Hindi! Huli na ang lahat, Binibining Chin. Nang putulin mo ang ugnayan natin, ang kapalaran mo. Kaya naging problema ka. Dalhin siya. Opo. Bitawan niyo ako. Tanghali na. Isagawa ang hatol. Patayin. Sandali. Teka. Jade, Howard. Naipit sila ni Shane. Walang kasalanan sa hindi pag-alam. Maaari mo bang patawarin sila? Kung hindi dahil kay Howard, hindi ako magmamakaawa para sa'yo. hindi na ako ang commander. Ang desisyon ay nasa iyo. Salamat, Howard. Palayain sila. Anak, pinatawad mo na ba kami? Huwag kang magkamali, Ginang. Dahil ikaw ay naipit kaya pinabayaan niyang mabuhay ang pamilya mo. Shane, ayos ka lang ba? Sue, akala ko mamamatay na ako. Huwag kang matakot. Shane, si Howard ay nananakot lang. Hindi siya maglalakas loob na kumilos. Paano mo nagawang hamakin kami ng ganito sa harap ng lahat? Pagkatapos, tuturuan ko siya ng leksyon. Howard, lahat sila ay sumusuporta sa akin. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob kang patayin ako. Shane, isang Genuine Centurion, alam ang batas ngunit sinira ito, walang kapatawaran. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Palayain si Shane. Sue, bakit mo ipinagtatanggol ang hayop na ito? Kung hindi siya nag-alsa, hindi sana tayo nasa ganitong kalagayan. Anong rebelde? Si Howard ang nagpanggap sa kanya. Sheila, tama si Sue. Kung tunay na rebelde si Shane, pinatay na sana tayo. Hindi mga has si Howard na galawin tayo. Si Shane lang ang target niya. Ano pa ba ito kundi isang paninirang puri? Alam mo ba kung bakit? Dahil may pagmamahal pa siya sa atin. Kung patuloy mong guguluhin siya, mawawala iyon. Saka tayo talaga magwawakas. Tama na, naniniwala ka sa salita ng hayop na yon kaysa kay Shane na kasama natin sa loob ng maraming taon? Sue, ako'y isang ampon lamang. Natural lang na hindi niya ako pagkatiwalaan. Hayaan mo siyang kunin ako. Ituring mo itong paraan ko ng pagsagip sa inyong lahat at pagbabayad sa inyong pag-aaruga. Shane, anong sinasabi mo? Paano tayo makakatanggi? Nanay, bakit ka... Shayla, anak ko rin si Shane. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Ipagtatanggol ko si Shane. Howard, payo ko sa iyo na pakawalan mo kami ngayon o sisiguraduhin kong malaman ng lahat kung paano inaabuso ng komandante ang kanyang kapangyarihan para siraan ang Anong sinabi mo? Ako ang nag-imbento sa kanya? Kung talagang gusto kong patayin si Shane, hindi ko na kailangang gawin ito. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ano ang Genuine? Ang Genuine... Jade, sabihin mo sa kanya kung ano ang Genuine. Umagap muna, magulat mamaya sa pahintulot ng emperador. Yan ang Jinnie. Kaya, kung gusto kong patayin si Shane, hindi siya nakatayo dito ngayon. Sige, kunin mo si Shane. Gusto kong makita. Kung sino ang may lakas ng loob na humadlang sa akin. Bitawan mo ako! Sino ang may lakas ng loob? Sue? Bitawan mo ako. Shane. May lakas ka ng loob na sipain ako? Panghahadlang sa isang opisyal. Pwede kitang patayin sa lugar na ito. Howard, kumalma ka. Masyado lang siyang nag-aalala kay Shane. Para sa taksil na nagpahamak sa mga Chin, Tama na, Howard. Paulit-ulit mong tinatawag na taksil si Shane. Nasaan ang ebidensya mo? ebidensya? Sige, ipapakita ko sa iyo. Dalhin sila sa Chin Manor. Commander, nakakita pa kami ng mga liham mula kay Tiger sa kwarto ni Shane. Commander, nakakita rin kami ng isang liham mula sa Prinsipe Ning.
Ang prinsipe Ning? Howard, sinasabi mo ba na ebidensya ang mga liham na ito? Pagpatuloy sa paghahanap. Opo. Buisit, hindi na ito maaaring magpatuloy. Mahahanap niya ang mga bagay sa sekretong silid. Kailangan kong paalisin siya sa tulong ni tatay. Kuya, tama na. Alam kong naiinggit ka. Pinalitan kita bilang anak ng mga Chin, kaya't sinisiraan mo ako. Ano ba ang gusto mong sabihin? Pupunitin ko ang lahat ng ugnayan sa mga Chin. Ibabalik ko sa iyo ang pwesto ko. Pangako kong mawawala ako. At hindi na babalik. Gusto mo nang umalis ngayon? Nagbibiro ka ba? Howard! Ginaganyan mo si Shane, pero ipinagtatanggol ka pa rin niya. Kung ako ang nasa kalagayan mo, umalis na sana ako ngayon. Sinusubukan mo akong paalisin? Natatakot kang may makita ako, hindi ba? Ano pa ba ang maaari mong makita? Binibigyan ka ni Shane ng paraan para umalis. Huwag mong subukan ang swerte mo. Aking Panginoon, nakakita kami ng isang sekretong silid at 20 set. Ilabas mo. Totoo yan. Buisit, nahanap niya talaga. Shane, hindi lang ikaw ay nanghimagsik, nagtago ka pa ng mga baluti. Anak kang suwail. Paano mo nagawa ito? Papatayin kita, gago ka. Tatay, hindi ako. Hindi, edi sabihin mo ano yan. Tatay, hindi yan totoo. Hindi totoo? Nandito na ang ebidensya. Paano naging hindi totoo? Papatayin kita. Ito ay... Hindi, kung malalaman ito ng iba, wala na ako. Si Tiger, yung gago, inisahan niya ako. Sabi niya mga kakaibang kwento lang. Hindi ko inakalang baluti pala. Nagsisinungaling ka pa? Sue, tulungan mo ako! Umalis ka. Tama na tatay. Sabi ni Shane, nilin lang siya ni Tiger. Hindi niya alam. Pagtatago ng 20 set ng baluti, hindi ko pa yan narinig. 20 set lang naman ng baluti yon. Anong malaki? Sue, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pagtatago ng baluti ay pagre-rebelde. Sabi ni Shane, hindi niya alam. Biktima rin siya. Sue, hindi ngayon ang panahon para maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ang pagbagsak ng mga Chin ay dahil sa kanya. Sige, kahit na si Shane ang may kasalanan dito, hindi ba dapat si Howard ang sisihin mo? Ipinipilit niyang taksil si Howard. Kasalanan ko? Oo. Naiinggit ka kay Shane dahil pumalit siya sa'yo. Alam mong nilin lang siya ni Tiger, hindi mo siya tinulungan, sinugod mo siya para lang mapalaya siya. Ganun ba, Howard? Pareho kayong may kasalanan dito. Gayunpaman, maaari pa rin naming bigyan ka ng pagkakataon. Kung ipapangako mong iiwan mo na si Shane, baka namin isipang payagan kang bumalik. Kung hindi, huwag kang magalit kung maging mahigpit kami. Subukan nyo lang, dakpin ng bilanggong si Shane. Ang sino mang makialam ay kasabwat. Sinong may lakas ng loob? Bitawan niyo ako! Hulihin sila. Bitawan niyo ako! Mga tanga, napaamo ko na siya para pakawalan kayo tapos naghahanap kayo ng kamatayan. Howard, Ano? Makikiusap ka na naman para sa kanila? wag na. Mag-iisip ako ng ibang paraan para pigilan siya. Tungkol naman sa kanila. Paano nangyari yon? Howard, pinatawad mo na sila minsan. Pero wala silang utang na loob. Karapat dapat silang mamatay. Howard, alam kong may hinanakit ka sa kapatid mo. Ginoong Chin, paalala ko ulit sa'yo. Pinuputol ko na ang ugnayan ko sa mga Chin. Wala akong magulang, walang kapatid. Howard, pwede mong putulin ang ugnayan mo sa amin, pero ang dugong ugnayan, mapuputol ba? Ginoong Chin, dugong ugnayan? Yung 3 hampas sa reunion dinner, naisip mo ba yon nun? Ikaw. Lumabas ka, ang makikialam ka sa buhat. Sheila, magsalita ka naman. Huwag kang basta nakatayo. Anong sasabihin? Kasalanan ni Suto. Ikaw, Gina, tingnan mo ang anak mo. Kung magpapatuloy ito, ang mga Chin ay mawawasak. Madam Jeng, umusog ka. Howard, naapi sila. Hindi ba pwedeng magkunwari na lang na hindi nangyari? Madam Jeng, hindi ko na uulitin. Howard, kung isasama mo sila, isama mo. Madam Jeng, seryoso ka? Howard, hindi niya yun sinasadya. Inay, anong ginagawa mo? Pareho silang anak ko. Hindi ko kayang panoorin lang na makulong sila. Inay? Madam Jeng,
Umalis ka dyan. Pwede kong kunwaring hindi ko narinig yung sinabi mo. Hanggat hindi mo sila pinapalaya, hindi ako aalis. May tao ba dyan? Ilayo siya. Madam, pakiusap. Howard, kung ipipilit mong dalhin sila, dito na ako mamamatay. Inay! Inay! Huwag kang lalapit. Howard, pag-isipan mong mabuti. Madam Jeng, nanggugulo ka sa akin. Howard, wala na akong ibang choice. Anak ko sila. Hindi ko kayang manood lang. Ang matanda, ang maglilibing sa bata, mas gugustuhin kong mauna akong mamatay. Hindi ko kayang panoorin kayong mag-away. Nakikita mo, Howard, bilis palayain mo sila. Gusto mo talagang patayin ang nanay mo. Gawin mo ang gusto mo. Howard? Inay? Howard, kailangan mo bang patayin ang iyong ina para masiyahan ka? Anong pinagtatawanan mo? Tinatawanan ko ang sarili kong katangahan. Dahil sa tinatawag na pamilya, tiyaga kong tiniis ang pang-aabuso mo paulit-ulit. At ang pagtitiis ko, ipinagkamali mong kahinaan. Patuloy kang nanulak at lalo mo akong itinulak. Tama na. Howard, paano ka namin itinutulak? Ikaw ay walang kasiyahan. Sinasaktan mo ang sarili mong mga kapatid. Ngayon pinipilit mo ang iyong ina na magpakamatay. Kung kumalat ang balita, hindi ka ba natatakot sa chismis? Madam Jeng, ang aking tunay na ina. Hayaan mong tanungin kita bilang aking ina, ano ang nagawa mo para sa akin? Nang lahat sila ay magtangka sa akin, nagsalita ka ba para sa akin? Nang ako'y itinaboy mula sa mga Chin, inaasahan kong may sasabihin ka. Ngunit ikaw mismo ang nagtaboy sa akin. At nang gayong kailangan mo ako, tinatakot mo ako sa ngalan ng pagiging mabuting anak. Ang isang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging ina. Tama na, Howard. Paano mo nagawang magsalita ng ganon? Umalis ka o hindi ako magiging magalang? Ikaw, sige, tingnan natin kung paano ka magiging bastos. Yamang ikaw ay humahanap ng kamatayan, i-grant ko ang iyong hiling. Mga gwardiya, nagtago si Shane ng baluti ng pribado. Yun ay pagtataksil. Ayon sa batas, siya ay dapat bitayin. Kunin ang buong angkan ng mga Chin at itapon sa bilangguan. Oo. Bastos ka, anak na walang utang na loob. Paano mo nagawa na ikulong ang sarili mong pamilya? Ayokong marinig ang kahit anong salita mula sa kanya. Gino? Howard, kailangan mo bang ipahamak ang mga Chin? Ginang Jeng, kayo ang nagpahamak sa inyong sarili. Ako. Dakpin ang buong angkan ng mga Chin at ikulong. Hindi! Shane? Howard, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat kayo pinilit. Alam kong nagkamali ako. Para sa inyong ina, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Ginang Jeng, binigyan ko na kayo ng napakaraming pagkakataon. Hindi nyo lang talaga pinahalagahan ang mga iyon. Dalhin nyo sila. Inay! Bitawan niyo ako? Hindi. Howard? Hindi. Kaya ito pala ang pamilya na hinanap ko ng 10 taon. Howard. Ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat maging pamilya mo. Ang Jinnie ang tunay mong pamilya. Naghihintay kaming lahat sa iyong pagbabalik. Ang iyong tauhan ay malugod na nagbabalik sa iyo. Salubungin ang pagbabalik ng komandante. Yung inyong kamahalan. Mabuti. Howard, sa wakas ay nakabalik ka na. Natuwa ako.
Upang ipagdiwang ang iyong pagbabalik sa tungkulin, nagpasya akong magdaos ng isang piging bilang parangal sa iyo. Aanyayahan ko ang lahat ng mga opisyal. Ang inyong kamahalan hindi na kailangan iyon. Ako, Ano ang ibig mong sabihin? Nahuli mo ang taksil, ipinagtanggol ang bansa. Karapat dapat ka rito. Kailangan kong idaos ang piging. ang inyong kamahalan, ang aking pamilya ay mga taksil, hindi ako karapat-dapat. Pakiusap. Unukuli, ipasa ang utos. Isang piging sa palasyo sa loob ng 3 araw. Ako mismo ang dadalo. Opo. Jade, ikaw. Howard, sinabi ko nang ako ay dadalo. Kung hindi ka darating, ako ang pagtatawanan ng buong korte. Ang inyong kamahalan, susunod ako. Pabusi. Ang inyong kamahalan, kung iyon na lamang ang lahat, aalis na ako. Howard, sa pagkakataong ito, ipaparamdam ko sa iyo ang aking nararamdaman. Ama, mauna na ako. Aalis na ako. Sige. Ang ng puso ng isang anak na babae ay nauukol na sa iba. Kung magkasama sina Jade at Howard, ano naman ang tungkol sa mga Chin? Unukuli, kumusta na ang mga Chin ngayon? Ay pa-referin yung kamahal. Si Commander Chin ay ikinulong ang buong angkan ng mga... Ano? Ipinakulong ni Howard ang sarili niyang pamilya? Totoo po, dahil sa pagtataksil. Howard, hanggang dito ang gagawin mo para sa Great Chian. Hindi ko siya pababayaan na matawag na walang utang na loob na anak. Ipagbadya ang aking utos. Ang mga Chin ay nadaya ng isang taksil. Pinatatawad ko sila. Mahal na hari, papalayain ninyo ang mga rebelde? Oh, at siguraduhing malaman nila na si Howard ang nagmakaawa sa akin ng nakaluhod. Pinatawad ko sila dahil sa kanya. Dapat silang magpasalamat ng mabuti sa kanya. Opo. Ma, Walang utang na loob na anak, hayop. Paano ako nagkaroon ng ganoong kalupit na hayop? Ipinakulong niya ang sarili niyang pamilya. Bastos. tatay, hindi mo ba nakita ng malinaw? Wala namang kasalanan si Howard. Nasa bilangguan tayo. Dahil sa kanya. Shayla, paano mo masisisi si Shane? Sinasadya ni Howard na pahirapan tayo. Ikaw, Oo, Shayla, paano mo nasabing yan? Nakita mo naman, sinasadya ni Howard na pahirapan tayo. pahihirapan? Di mo ba maintindihan? Ikaw ang nagpumilit na magtiwala sa taksil na yon. Sinira mo ngayon, naghihintay na lang tayong... Ginoong Chin. Yunukongli. Bakit kaya nagpadala ang palasyo para ba tayong patayin? Ayoko mamatay. Di pa ako nabubuhay ng husto. Tatay, nanay, mga kapatid, mag-isip kayo ng paraan. Unukongli, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo? Narito ba kayo? Hindi. Ang kanyang kamahalan dahil isinasaalang-alang na nalinlang kayo ay pinatawad ang inyong mga kasalanan. Mabubuhay kami? Tama. Oo, hindi lang palalayain at siguraduhin malaman nila si Howard ang nagmakaawa sa akin. Pinatawad ko sila dahil sa kanya. Salamat sa pagmamakaawa ni Komandante Chin ng matagal at pagmamakaawa para sa inyo. Kung hindi, pinugutan na kayo dahil sa pagtataksil. Si Howard ang nagmakaawa? Tama, dapat kayong magpasalamat ng mabuti kay Komandante Chin. Ginong Chin. Ginoo, iniulat lang ng bantay bilangguan ang utos ng emperador na palayain ang mga Chin. Pinalaya sila ng emperador? Mukhang hindi alam ng mahal na hari ang ginawa sa inyo ng mga Chin. Marahil para hindi kayo mapahiya, pinatawad niya sila. Ano sa palagay ninyo? Dapat ko ba silang arestuhin muli? Bagamat hindi sinasadya, nagbigay na ng pasabi ang emperador. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga Chin, basta't hindi na sila muling magkakamali. Hayaan ko na sila. Opo. At maghanap ka ng 2 lalaki para bantayan si Shane. Tingnan natin kung mahahanap natin ang kanyang kasabwat. Opo. Sige. Ginoong Chin, ipinatawag kayo ng prinsipe.
Kataas-taasang mahal, nabigo po ako. Patawarin ninyo po ako. Ano bang sinasabi mo? Matagal na kitang pinagsilbihan. Walang naidulot na tagumpay pero tapat ang serbisyo. Paano kita sisishin sa isang maliit na bagay? Salamat po, kataas-taasang mahal. Sa susunod, hindi ko kayo bibiguin. Pabuti, nagtataka lang ako gaano katagal bago malunod ang isang tao. Tulungan mo akong malutas ang misteryong ito. Huwag, kataas-taasang mahal, huwag. Shane. Kamatayan. Narinig ko na alis ka sa iyong rango at ang baluti na dapat mong i-escort ay kinumpis ka rin. Mahal na prinsipe, hindi ako ang may kasalanan. Yung tangang si Tiger ang may gawa. Nahuli siya ng mga Jinwei, kaya ako nadiskubre. Pakiusap, mahal na prinsipe. Imbestigahan ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinabing ikaw ang may sala. Pero ngayong wala ka ng titulo. Sa Jinwei, mukhang wala ka ng silbi. Mahal na prinsipe, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi imposibleng bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Makalipas ang 3 araw, maghahanda ng isang piging si Howard. Sa pagkakataong iyon, ang minamahal na Prinsesa Jade ng kapatid ko ay dadalo. Tulungan mo akong dakpin siya. At makakapag-blackmail ako sa kapatid kong emperador. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ko ng doble. Ibig ninyong sabihin, gusto ninyong dakpin ko si Prinsesa Jade sa piging ng Commander? Oo, sa okasyong iyon, ang mahal kong pamangkin ay hindi magdadala ng maraming gwardiya. Tungkol naman sa Jinwei, mga alipores na iyon ay hindi maglalakas loob na kumilos. Ngunit aking Panginoon, ang Prinsesa Jade ay hindi pa kailanman nagpakita sa publiko. Hindi ko pa siya nakita. Paano ko siya madadakip? Kilala nila siya. Dalhin mo lang sila. Huwag mong alalahanin ang iba pa. Naintindihan ko? Mabuti, umasa akong hindi mo ako bibiguin. Kung hindi... Huwag kayong mag-alala, aking Panginoon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Para sa isang napakahalagang bagay, pagkakatiwalaan ba ang tangang iyon? Wala tayong pagpipilian. Ang bawat kilos ko ay binabantayan ng aking minamahal na kapatid. At ang tangang ito, bilang ampon na kapatid ng komandante, sa huli, bibigyan siya ng konting respeto ng mga tao. Maghanda ka ng imbitasyon para sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang aking minamahal na kapatid na magkompromiso para sa aking mahal na pamangkin. Sa harap ko. Oo. Palasyo Ning. Ginoo, tiningnan ko na. Pumunta si Shane sa Palasyo Ning at may dala siyang 10 tao. Prinsipe Ning? Mukhang may mangyayari. Sean, bantayan mo sina Shane at Prinsipe Ning. Subaybayan ang bawat kilos nila. Kung may mangyari man, magulat ka agad sa akin. Anong dahilan ang dapat kong gamitin para makapunta sa celebration banquet ni Howard? Inaresto niya kami tapos hiniling sa emperador na palayain kami. Anong trick ginawa ng bastardo? Ano pa? Ginamit niya ang issue ni Shane para humingi kami ng awa. Pero tumanggi kami, kaya ikinulong kami. Hindi niya mapangalagaan ang reputasyon niya. Kaya napilitan siyang humingi sa emperador. So, totoo ba yan? Kung gayon, bakit siya maghihingi para sa amin? Nanay, magtiwala ka sa akin. Sa ilang araw, darating siya ng nakaluhod para humingi ng kapatawaran. Tama si Sue. Shane, naghahanda siya ng banquet. Siguro ito ay para humingi ng paumanhin sa amin.
Paumanhin? Wala nang ginawang mali ni Howard. Kailangan pa ba niyang humingi ng paumanhin? Shane, anong trick ginagawa mo? Shayla, ano ang ibig mong sabihin? Maaaring magsinungaling sa amin si Shane? Hindi ba siya nagsinungaling? Shayla, kailan nagsinungaling si Shane? Uncle Dale! May nagpadala ng invitation sa mga Chin? Wala, miss. Kinolekta ko ito sa pintuan natin. Kinolekta? Ano naman kung kinolekta niya? Shayla, huwag kang maging mapag-alinlangan. Sa tingin ko gusto ni Howard humingi ng paumanhin pero hindi siya matapang na pumunta mismo, kaya ipinadala niya. Tama na, Sheila. Kung sa tingin mo may problema, huwag kang pumunta. Howard, anak kang walang utang na loob. Humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng banquet. Hindi ganun kadali. Gusto ko siya, ang commander, na lumuhod sa harap ng lahat ng opisyal. So, nasaan ang kapatid mo? Ang suwail na babaeng yon, bakit pa natin siya aalalahanin kung ayaw niyang sumama? Handa na ba kayong lahat? Ngayong araw itataas natin ang ating mga ulo. Gusto kong makita ng lahat na ang rebelde na si Howard ay lumuluhod sa harap natin, nagmamakaawa ng tawad. Mabuti, mabuti, mabuti. Tara na. Tatay. Kahit ang handaan na ito ay para humingi ng tawad sa atin, subalit siya pa rin ang commander ng Jinwei. Dapat tayong maging maingat, magdala ng mas maraming alila para sigurado. Mga tauhan ito ni Prince Ning. Shane, bakit ang dami mong dinalang alila? Inay, si Shane ay maingat lang. Baka si Howard ay may gawing kalokohan. Mabuti naman, maalalahanin si Shane. Sabay-sabay natin sila, tara na. Dale, sumama ka sa akin sa Mist Group para alamin kung sino ang nagpadala ng pangtingkad ng labi na yon. Pinaghihinalaan kong ginagamit ni Shane ang ating mga magulang. Oo. Kailangan kong agad na ipaalam sa commander. Commander Chin, ipinadala ako ng kanyang kamahalan para tingnan kung kailangan mo ng tulong. Hindi, Gino. Magpahinga muna kayo sa loob. Commander Chin, paparating na ang pamilya Chin. Kabilang sa kanila, ang 10 lalaking dinala ni Shane mula sa Ning Palace ay nagkukunwaring mga alila. Gino, papunta na rin sa handaan si Prince Ning. Hindi maganda. Kayo at ang inyong mga tauhan ay magpanggap bilang mga panauhin. Hintayin ang aking utos. Oo. Sean, sumama ka sa akin. Howard. Prinsesa, hindi ka pa nagpapalit ng damit. Sumama ka sa akin. Howard, dapat inaasahan mo ang araw na ito. Talagang magugulat ka sa akin. Sean, magpalit na rin tayo ng damit para hindi matakot ang mga ordinaryong bisita sa flying fish suit. Oo. Dalawa sumunod kayo sa akin. Ang iba magkanya-kanyang humanap kay prinsesa. Hindi masama para humingi ng tawad sa atin. Sinikap niya talaga. Oo, kapag lumuhod at nagmano siya at humingi ng tawad ng taimtim, maari tayong maging mapagbigay at payagan siyang bumalik. Amo, ang piging bang ito ay talagang gaganapin para humingi ng tawad sa atin? Ano't nangahas kang pagdudahan ako? Ganun nga, kung ganun bakit pa nag-abala?
Oh, tama si Sue. Makinig kayo ang mga Chin ang host dito. Huwag kayong mahiya. Kumain at uminom kayo ng gusto ninyo. Sige. Hahaha. Hindi ba ito ang Drunken Fairy? Naalala ko, ito ay alak na handog. Nagdala pa si Howard ng alak na handog para humingi ng tawad. Lahat subukan ninyo ito. Saan sila nanggaling? Ang babastos. Kumakain sila parang mga gutom na multo. Hindi ko alam. Tingnan mo ang kanilang mga asal, mga pulubi kaya sila na pumasok ng palihim? Tingnan mo kung sino to. Hindi ba ito si Ginoong Chin? Di ba kakalabas mo lang sa bilangguan? Di ba nagustuhan ang pagkain doon? Kaya dinala mo ang pamilya mo para mamalimos? Anong sinasabi mo? Ano, mali ba ako? Di mo ba narinig na si Commander ay may handaan dito kaya dinala mo sila para mamalimos? Tama na. Ang handaan na ito ay inilaan para humingi ng paumanhin sa amin. Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Pero kayo ang namamalimos ng pagkain. Handaan para humingi ng paumanhin? Nasira ba ang utak mo sa bilangguan? Anong ibig mong sabihin? Dilat ang mga mata mo. Ito ay isang handaan para sa pagdiriwang na inihanda ni ang kanyang kamahalan para kay Commander dahil sa matagumpay na paghuli sa taksil na si Tiger. Hindi, imposible. Imposible? Kung gayon tingnan mo kung ano ang handaang ito. Ngayon, gusto kong makita kung anong klaseng handaan ito. Akala ko para ito sa paghingi ng tawad. Nagpunta pala kayo rito para mapahiya ang mga sarili ninyo. Malamang nababaliw na ang mga Chin. Paano naging isang handaan ito? Howard, hindi ba dapat humingi siya ng tawad sa atin? Humingi ng tawad? Ginoong Chin, sinabi ko na sa inyo, ito ay isang handaan. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Kung ako ang nasa kalagayan ninyo, maghahanap ako ng butas sa lupa para magtago. Paano kayo nakakatagal dito? Umalis na kayo. Tumahimik ka. Tatay, kumalma ka. Sa tingin ko sinadya ito ni Howard. Gusto niyang hilabihin ang pamilya natin sa harap ng lahat. Nangangahas siyang hilabihin ako ng ganito. Sue, basagin mo ang screen na yan. Sige. Tigilan ninyo yan. Nababaliw ba kayong lahat? Inihanda ito ng kanyang kamahalan para sa komandante. Nagnanakaw ba kayo? Nababaliw ba kayo? Kayong lahat? Bilis, hanapin ang komandante. Sabihin mong may problema. Ginoo, may problema. May nananabutahe. May nangangahas naman na butahe dito. Oo, ang mga Chin. Ang mga Chin, binigyan ko na sila ng pagkakataon. Naghahanap sila ng kamatayan. Tara na. Kayo ba'y narito para bumili ng pampapula ng pisngi? May appointment ba kayo? Nung nakaraan, nagpadala ba kayo ng 2 kahon ng pampapula sa Chin Mansion? Oo. Maaari ko bang malaman kung sino ang umorder? Si Shane ba? Si Shane? Sino yon? Hindi ko siya kilala. Ang commander ng Jinwei ang umorder, si Panginoong Howard. Binibini. Daw. Niloloko tayo ni Shane mula pa noon. Kung gayon, nanganganib ba ang amo at ginang? Dale, magmadali tayo sa handaan o malalagot ang mga Chin. Kung muling hahadlangan mo ako, sasabunutan rin kita. Teagle. Walang utang na loob na anak. Anong lakas ng loob mong humarap? Naghandaan ka at inimbitahan ang mga Chin para hiyain kami sa harap ng buong lungsod, di ba? Hindi, kung lumala ito, mahirap nang mahuli ang prinsesa. Kailangan kong pigilan ito agad. Tatay, huwag kang magalit. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko nabasa ng maayos ang imbitasyon. Ito ay handaan para sa pagdiriwang, hindi handaan para humingi ng tawad. Ako ang dapat sisihin. Shane, paano naging kasalanan mo ito? Si Howard ang dapat sisihin. Hindi niya ito nilinaw. Oo, at naniniwala ako na kahit ito ay handaan para sa pagdiriwang, inanyayahan tayo ni Howard dito para samantalahin ang pagkakataong ito para humingi ng tawad sa atin. Tama ba, Howard? Humingi ng tawad sa inyo? Kayong mga ito ay nagmamalabis. Dalhin ang mga taong ito at umalis na kayo. Baka maawa pa.
Howard, huwag mo nang pag-usapan ang mga ito dahil inimbitahan mo kami. Siguradong gusto mong samantalahin ito para humingi ng tawad sa amin at magbate, di ba? Tama ka dyan, Howard. Mas mabuti ngayon ka na humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ka na muling makakapasok sa pinto ng mga Chin. Mga Chin? Parang aso lang ang gustong bumalik dyan. Walang utang na loob, ikaw. Buisit, maraming tao ang nakatingin. Kailangan kong pigilan sila agad. Tatay, huwag kang mag-alala. Kuya, kasalanan ko lahat ito dahil hindi ko na ipaliwanag ng maayos kay Sue tungkol sa handaan kaya sinira niya. Ako ang sisihin mo. Tama na, Shane. Itigil mo na ang mga pakulo mo. Sawa na ako dyan. Shane, okay ka lang ba? Sue, okay lang ako. Howard, kapatid mo siya. Anong lakas ng loob mong manuntok sa kanya? Ano naman kung sinuntok ko siya? Walang utang na loob. Anong lakas ng loob mong manuntok sa kapatid mo? Walang kwenta at walang utang na loob. Mga tao, pigilan ninyo siya. Ngayon, ako ang magpaparusa sa iyo para sa lahat. Hindi mo ba ako narinig? Kung magpapatuloy ito, baka mahayag ang mga taong ito, Ama. Ama, huwag kang magalit, Kuya. Siya ay nagpadala lang sa init ng ulo. Huminahon ka. Shane, huwag mong ipagtanggol ang batang suwail na ito. Ngayon kailangan kong turuan siya ng leksyon. Ipakita ko sa kanya ang kanyang lugar. Ako. Sandali. Gusto mong atakihin ang commander ng Jinwei? Commander, makinig kayo. Tinuturuan ko ang sarili kong anak ng leksyon. Kahit ang emperador ay hindi ako mapipigilan. Lumabas ka! Walang utang na loob na anak. Ako ang iyong ama. Hahampasin mo ba ako? Howard, sandali. Nakikita mo, mas mabuti pa ang iyong utusan kaysa sa iyo. Ikaw, anong lakas ng loob mong hampasin ako? Hindi ka aking ama. Bakit hindi ako maglalakas loob? Prinsesa Jade. Prinsesa Jade, nakita na ang target. Bigyan ng senyas ang iba para umusad. Anong karapatan mong hampasin ng tatay ko? Nagkakagulo ka sa handaan ni Howard. Ako ang nananampal sa'yo. Paano ka makakapanampal ng basta-basta? Kami ay... Kailangan pa ba ng dahilan? Howard, bakit hindi mo kontrolin ang mga tauhan mo? Anong karapatan niyang manampal? Ano ka ba? Anong karapatan mong sumigaw sa kanya? Ako ang ama niya. Bastos ka, anong karapatan mong saktan ako? Hinahamon mo bang maging ama ni Howard? Tatay! Ayos ka lang ba, tatay? Howard, ayos ka lang? Nasaktan ka ba niya? Ayos lang ako. Mabuti. Pero Howard, hindi ba't nakakulong sila? Bakit nakalaya sila? Hindi alam ng mahal na hari ang buong kwento. Akala niya papatayin ko ang sariling kadugo. Ayaw niyang mapasakamay ako sa ganoong kaso, kaya pinalaya sila. Ama? Mali ang ginawa niya. Pero okay lang. Ibalik mo na lang sila sa bilangguan. Sean, ikaw... Hindi ngayon ang tamang panahon para arestuhin sila. Howard, alam ko na, matagal kang lumuhod sa harap ng emperador, nagmamakaawa para sa amin. Gusto mo sigurong bumalik sa mga Chins. Bumalik sa mga Chins. Howard, makinig ka. Kung nagmano ka at humingi ng tawad, maaari sana naming patawarin ka at payagang bumalik. Pero ngayon, nang gulo ang mga tauhan mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka na muling makakapasok sa mga Chins. Putang ina mo, bitawan mo, o kung hindi... Tatay! O ano? Ikaw... Mga walang kwenta, kayong lahat, ganito na ang lagay ko at nakatayo lang kayo dyan parang mga estatwa. Bilis! Shane, anong ginagawa nila? Binugbog ang amo at wala silang ginagawa? Kung mga walang silbi sila, paalisin mo na ngayon. Hindi mo ba narinig ang tatay ko? Ano pa ang hinihintay ninyo? Alis! Ang misyon namin ay hulihin si Princess Jade. Wala kaming pakialam sa iba. Wala na kayong pakialam ngayon? Kung lumaki ito, lahat na ang kalaban natin. Nakatingin ang lahat. Paano natin matatapos ang gawain? Sige, kung naghahanap ka ng kamatayan, huwag kang magsisisi sa akin. Gusto kong makita kung paano mo ako Ano yang ingay sa labas? Mukha ay may nakikipag-away kay Commander Chin at sa prinsesa. Ano? Tara at tingnan natin.
Kumusta na po? Kumusta na po? Kumusta na po? Nahanap na po si Prinsesa Jade. Nagtitipon ako ng mga tauhan para umalis. Sige, gusto kong batiin ang aking minamahal na pamangkin. Yung babae kanina, ano bang sinabi niya? Siya ba ang paboritong Prinsesa Jade ng Emperador? Prinsesa? Si Prinsesa Jade ang paborito ng kanyang kamahalan. Tungkol naman dito, siya lang ay isang maliit na tagasunod ni Howard. Tama ka, tatay. Huwag nang mag-aksaya ng salita sa kanila. Baliin ninyo ang mga binti nila. Tumigil ka agad. Yunokli, sakto ang dating mo. Itong putang inang to ay naglakas loob magpanggap bilang Prinsesa Jade. Bilisan mo. Yunokli, anong ginagawa mo? Tumahimik ka. Paglapastangan sa prinsesa. Gusto mo bang mamatay? Prinsesa, paano nangyari yon? Malinaw naman na tagasunod lang siya ni Howard. Paano siya naging prinsesa? Ano? Ibig mong sabihin masyado na akong matanda para makilala ang isang prinsesa? Ikaw ang prinsesa. Oo. Hindi ba gusto mo lang baliin ang mga binti ko? Sige. Ano po? Inyong kamahalan? Pinagbantaan po nilang baliin ang mga binti ninyo? Kayo, gusto ninyong maghimagsik? Maghimagsik? Inyong kamahalan, hindi ko po alam na kayo pala ang prinsesa. Hindi ko po sinasadya. Opo, inyong kamahalan. Hindi po namin alam na kayo pala ang prinsesa. Hindi po namin alam ang inyong pagkatao. Kung alam lang po namin, kahit 10 lakas ng loob, hindi po ako magkakalakas ng loob na lapastanganin kayo. Ngayon nyo lang nalaman? Huli na, mga gwardya. Dalhin ninyo ang mga rebelding ito sa bilangguan. Opo. Buisit, kung mahuli tayo ngayon, sayang lang ang lahat. Umaatake na ba tayo? Sino mang sumuway, patayin ng walang awa. Prinsesa, pakiusap po, patawarin ninyo kami. Hindi po namin sinasadya. Pakiusap po, alang-alang kay Howard. Iligtas ninyo ang aming mga buhay. Howard, ito ba ang pamilyang binanggit mo? Anak na rebelde, bakit ka tumatawa? Bilisan mo, ipaliwanag mo kay Jade. Hindi namin sinasadya. Bakit ako magpapaliwanag para sa inyo? Bakit ko pa kailangang magpaliwanag para sa iyo? Hindi mo ba laging gustong humingi ng tawad sa akin? Narito na ang pagkakataon mo. Tama, tulungan mo kami ngayon. Magmabuti ka kay Prinsesa Jade at baka isipin naming pabalikin ka. Howard, lumambot ka na ba? Kung ganoon, maari akong magpakita ng awa para sa iyo. Narinig mo ba yon? Bilisan mo magmakaawa ka sa kanya. Wala na akong kinalaman sa mga Chin. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang buhay o kamatayan mo ay wala na akong pakialam. Howard, ano ba ang sinasabi mo? Pinaghirapan mo ang handang ito para humingi ng tawad sa amin para mapatawad ka. Ngayon, sa napakagandang pagkakataon, bakit ka nag-aatubili? Ginang Jeng, mas mabuti na patingin mo ang ulo mo. Mukhang si Howard ay hindi ka patatawarin. Mga gwardya, dalhin ninyo sila. Opo. Napakagandang dula ng pagmamahal ng magkapatid at paggalang sa magulang. Sino ito? Ang yabang naman magsalita. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Si Prinsipe Ning yan. Prinsipe Ning, bakit siya nandito? Prinsipe Ning. Tiyo, ano ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Narinig kong pinatay ng commander ang taksil na si Tiger at pinanatili ang katahimikan ng bansa. Pumunta ako para magpasalamat sa kanya, pero hindi ko inasahan na makakita ng ganitong eksena. Kung nandito kayo para magpasalamat kay Howard, maupo po kayo. Sean, alisin mo ang mga Chin. Opo. Huwag kang magmadali. Tiyo, pinipigilan ninyo ako. Ipinagtatanggol ba ninyo sila? Hindi pa dumarating ang mga mamamatay tao. Kailangan nating maghintay. Ayokong mauna. Hinahangaan ko ang binatang ito mula sa mga Chin. Nais kong hilingin, pamangkin. Maari mo ba akong tulungan? Palayain mo sila. Shane, ikaw ang aming himala. Kahit si Prinsipe Ning ay humanga sa iyo. Howard, narinig mo ba? Si Prinsipe Ning ang nagsalita para sa atin. Binigyan ka namin ng pagkakataon. Hindi mo kinain. Ngayon, gusto mong patawarin ka namin. Huli na. Patawarin? Hindi lang kita mapapatawad, ngayon ay paparusahan ko ang rebelde kong anak na lalaki. Ano pang hinihintay mo? Baliin ang mga binti ng rebelde. Sige. Teka, tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Bakit napakatensyonado mo? Mahal kong pamangkin, ito ay usapang pamilya niya. Mas mabuting hindi tayo makialam. Halos lahat ay nandito na. Usapang pamilya, Tiyo. Ang mga Chin ay sumuway sa akin, nagbalak maghimagsik. Pinigilan mo ako. Gusto mo rin bang maghimagsik?
Pamangkin, tama ka. Pero bueno. Ingat. May panahon ka pang mag-alala sa iba. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Kamahalan. Howard, ang kamay mo. Ayos lang ako. Ang galing ng bayani sa pagsagip sa maganda, gaya ng inaasahan mula sa commander ng Jinwei, parang kidlat. Prince Ning, nagpakita ka ng kamay kay Jade. Ito'y pagtataksil. Sa totoo lang, gusto kong dahan-dahan, ngunit ikaw, ang commander, sinira ang mga plano ko ng paulit-ulit. Nawalan na ako ng pasensya, kaya dinukot ko ang aking pamangkin para takutin ang kapatid ko. Hugh, ang mga kilos ni na Tiger at Shane, lahat ba yon ng utos mo? Ngunit matagal ko nang pinaplano, lahat nasira ng commander na ito. Mahal kong pamangkin, sisihin mo ang commander na ito. Shane, mga liham rebelde ang mga ito. Lahat iyan. Dale, bilis! Baka mahuli ako. Ang mga Chin ay malilipol. Ang mga alila na ito, hindi ba't sa'yo lahat yan? Paano nila napagkasunduan si Prinsipe Ning para atakihin ang prinsesa? Shane, sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi ni Howard? Nagsisinungaling ka ba sa amin? Nanay, paano mo naman mapagdudahan si Shane? Nagoyo siguro siya. Hindi siya ang dapat sisihin. Howard, bakit mo ako kinakalaban? Ngayon, tingnan mo kung paano ka mamamatay. Si Prinsipe Ning ay pupulbusin ka. Anak, bakit mo ako tinititigan? Huwag kang mag-alala, wala akong pakialam sa'yo. Basta ang kapatid ko ay mapakumbabang bababa sa trono at ibibigay ito sa akin, pangako ko, buhay ang pamilya mo. Panaginip mo yan. Ikaw, Howard. Prinsipe Ning, ang lakas ng loob mong magrebelde sa aking pagdiriwang daladala ang ilang mga mamamatay tao? Hindi ka ba natatakot na may nakahanda na akong bitag para patumbahin ka? Isang bitag, Commander Chin, nagbibiro ka. Sa karaniwan, di ako maglalakas loob na magdala ng ganito kakaing tauhan sa iyong teritoryo. Pero iba ngayon. Ngayon ang iyong handaan. Lahat ng dumalo ay mga maharlika. Kahit gaano ka kapangyarihan, di ka makakapagdala ng mga guwardiya dito. Tama nga ang hinala ko, Howard. Ang dami mong inilagay na hadlang para sa akin. Paano kita dapat gantihan? Hugh, ako ang target mo. Wala itong kinalaman kay Howard. Kung maglakas loob kang saktan si Howard, dito ako mamamatay. Paano mo pa ipang-blackmail ang aking ama? Ang tapang ng pamangkin. Sige, kung gusto mong pakawalan ko siya, pwede. Lumapit ka lang ng maayos. Huwag mong pahirapan. Lahat ay napag-uusapan. Howard. Huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo masasaktan. Howard, nasaan na ang iyong tiwala? Kung wala ang mga Jinwei, ano ka? Nawalan na ako ng pasensya. Patayin si Howard. Hulihin ang prinsesa. Ang inyong kamahalan, may sasabihin ako sa inyo. Kung may magsabi sa inyo na walang mga Jinwei dito, huwag kayong maniwala. Nagpapanggap na misteryoso. Sige. Gawin mo. Gawin mo, Howard. Talagang akala mo... Ang Jinwei, paano ito nangyari? Ikaw... Mahal na prinsipe, sinabi ko na sa iyo kanina, kung may nagsasabi sa iyo walang Jinwei dito, huwag kang maniwala. Huwag kang gumalaw. Commander, nahuli na ang mga taksil. Magaling. Imposible! Ang kagalang-galang mismo ang kumilos. Bakit hindi pa namatay si Howard? Howard, kailan ka naglagay ng mga tauhan dito? Pasensya na, Jade. Alam kong ikinagagalak mo ang handaan. Nais kong tahimik na silang patumbahin. Pero hindi ko inasahang aabot sa ganito. Paano mo ako hindi sinabihan? Alam mo ba, kanina lang halos mamatay ako sa takot.
Sige, pangako hindi na ako magtatago ng bagay sa'yo sa susunod. Howard, nakahanda ka ng bitag. Naghihintay na mahulog ako. Oo, sa mga Chin, nakita ko ang mga liham ni Shane at sayo. Matapos palayain ang mga Chin, pinatutukan ko siya. At tama nga, natuklasan kong ikaw ang utak. Shane. Dalhin siya sa hukuman ng clan. Opo, dalhin siya. Pagkatapos ni Hugh, ikaw naman ang susunod. Nagpakita ng habag ang kagalang-galang, nais niyang patawarin ang buhay ninyo. Ngunit ipinilit ninyo ang kalokohan, hinahanap ninyo ang sarili ninyong kamatayan. Wala namang kasalanan si Howard. Kailangan pa bang humingi siya ng tawad sa atin? Shane, anong laro ba ang nilalaro mo? Walang utang na loob na anak. Ang angkan ng Chin ay winasak mo. Hindi ayokong mamatay. Basta't ipagpapatuloy kong sabihing wala akong alam at mananatili ako sa piling ng mga Chin, baka ako'y mabuhay. Tatay, inay, wala talaga akong alam. Sinabi lang niya sa akin na dalhin ang mga taong yon dito. Wala akong alam. Tatay, inay, dapat kayong maniwala sa akin. Tama iyan, tatay, inay. Si Shane ay namuhay kasama natin mula pa noong bata siya. Hindi niya kayang gumawa ng pagtataksil. Tiyak na ginamit lang siya ni Prince Ning. Sue, sa puntong ito ipinagtatanggol mo pa rin siya? Ginoo, kilala natin si Shane. Sa tingin ko, parang hindi naman siya kayang maghimagsik. Baka naman napagbintangan lang natin siya. Huwag kayong malinlang ni Shane. Tatay, inay, Sue. Nagsisinungaling siya mula pa sa simula. Siya ang nagnanais na wasakin. Shayla, ako, paano ako magsisinungaling sa'yo? Hindi ka nagsinungaling. E di sabihin mo sa akin na nung araw na bumalik si Howard, yung 2 kahon ng rouge, sino ang nagpadala? Siyempre ako. Ikaw? Pero tinanong ko lang sa Mist Group. Sabi nila sa akin inihanda raw iyon ni Howard, espesyal para sa aming 2 magkapatid. Ano? Shayla, totoo ba ito? Kaya sabihin mo sa kanila, Ginoo, ginang totoo ang sinasabi ng binibini. Shane, bakit ka nagsinungaling sa amin? ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ay natatakot siya na kapag bumalik si Howard ay mabubunyag ang kanyang pakikipagsabwatan sa taksil ang kanyang balak na paghihimagsik. Kaya gagawin niya ang lahat para mapaalis siya. Shayla, ano ba ang sinasabi mo? Kahit na hindi niya binili ang rouge, hindi naman ibig sabihin noon ay naghihimagsik siya. Tumahimik ka! Nandito ang ebidensya. Proteksyonan mo pa ba ang hayop na ito? Gusto mo ba talagang isama sa kanyang pagkalugmok ang buong angkan ng chins, kaya nasisiyahan ka na? Tatay, makinig ka sa akin. Palayasin si Shane o malulugmok ang mga chins. Huli na. Huli na. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? Malulugmok na ang aming angkan ng chins. Ito... Aning nangyayari? Nagsabwatan si Shane kay Prince Ning. Sinubukang bihagi ng prinsesa upang agawin ang trono. Pag-aalsa. Gago ka. Ako, papatayin kita. Walang utang na loob. Tatay. Shane, sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinasabi nila? Niloloko mo ba talaga kami? Lumabas ka. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Gago, talagang bulag ako. Pinalayas ko ang sarili kong anak para sa iyo, isang walang utang na loob. Ang daang taong pundasyon ng mga Chin, winasak mo lahat, hayop ka, papatayin kita. Anong karapatan mong tumawa? Tanga, akala mo mas mabuti ka? Amo, ayos ka lang ba, Gino? Ano ba yan? Matanda, wag mong kalimutan. Ikaw ang pumalayas kay Howard. Ikaw ang nagtanggal sa kanya sa talaan ng pamilya. Ikaw... Kung hindi dahil sa'yo, paano siya mapapaalis kay Howard? Muntik ko nang makalimutan. Paulit-ulit mong sinasabi na naniniwala ka kay Howard, hindi mo siya pababayaan. Pero ano ang nangyari? Pinagkatiwalaan ka ni Howard ng lubos, pero paulit-ulit mo siyang binigo. Hinamon mo pa siya ng pagpapakamatay. Ikaw talaga ang nagtulak sa kanyang umalis. At kayong dalawa, sigurado ako nang unang umuwi si Howard. Sobrang saya niya makita kayong magkapatid. Malamang tuwang-tuwa siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi niyo na alam ang tama sa mali. Mas pinili niyo pa ako isang dayuhan. Shane, papatayin kita.
Suntukin mo ako, patayin mo ako. Kahit ano pa, nasuya na sa'yo si Howard. Ang mga Chin ay ililibing kasama ko. Howard, kasalanan ko. Hihingi ako ng tawad sa'yo. Howard, nagkamali ako sa'yo noon. Ngayon bilang pinuno ng mga Chin, itinataboy ko ang salbaheng ito mula sa ating pamilya. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa atin. Ngayon mo lang naisipang paalisin siya? Nagtulungan ang mga Chin kasama ni Prince Ning para magrebelde. Mga gwardya, dakpin lahat ng mga Chin. Howard, kami ang pamilya mo. Hindi mo dapat gawin ito. Anong lakas ng loob mo anak na walang utang na loob? Ayokong marinig ang isa pang salita. Dalin sila palayo. Bitawan mo ako. Hindi ako dapat mamatay. Dapat ako mabuhay. Howard, hintayin mo ako. Hindi ko hahayaan kang umalis. Tumigil! Howard, ang kamay mo. Ayos lang ako. Ulat po, nagkamali ako sa'yo. Nakatakas si Shane. Kalimutan mo, hindi ko sinisisi ka. Siya ay isang centurion. May kasanayan siya. Bigla siyang sumalakay. Walang makapigil sa kanya. Ipasa ang utos ko. Maglagay ng checkpoint sa lahat ng gate. Palakasin ang patrol. Si Shane ang mastermind. Dapat natin siyang hanapin. Oh, Howard, sinabi ni Eunuch Lee nagrebelde si Prince Ning. Howard! Mahal na hari, nagsabwatan si Shane kay Prince Ning, sinubukang gawing hostage ang prinsesa upang agawin ang trono. Nahuli ko na sila. Sige, huwag ka nang magsalita. Tawagin ang doktor. Mahal na hari, ayos lang po ang komandante. Palitan lang ang benda araw-araw. Gagaling siya sa loob ng ilang araw. Mabuti ang intention ko, ngunit lalo lang lumala ang situation. Kung alam ko lang, hindi ko sana sila pinaalis. Ano ang plano mong gawin ngayon? Mahal na hari, ako po ba ang tinutukoy ninyo? Siyempre, ang mga Chino ang tinutukoy ko. Ano ang plano mong gawin sa kanila? Ang paghihimagsik ng mga Chin. Karapat-dapat silang bitayin. Eunuch Lee, iparating ang aking kagustuhan. Nagsabwatan si Shane kay Prince Ning upang maghimagsik, hindi mapapatawad. Pugutan siya ng ulo kaagad. Tungkol naman sa ibang miyembro, nararapat silang parusahan. Ngunit dahil tapat si Howard, hindi sila dapat bitayin. Ngunit kailangan pa rin ng parusa. Itapon sila sa pagpapatapon. Opo. Mahal na hari. Sige, tigilan mo na yan. Sapat ng parusa ang pagpapatapong ito para sa mga Chin. Hindi ko maaaring hayaan kang pasanin ang kasalanan ng pagpatay sa iyong mga magulang. Salamat po, mahal na hari. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, paano kung maging anak mo ako? Alam mo, matagal nang gusto ni Jade sa iyo at talagang inaasam ko na maging manugang kita. Ano sa palagay mo? Pag-iisipan mo ba? Ama. Oo, matagal na kitang gusto. Ikaw, pakakasalan mo ba ako maging asawa ng prinsesa? Ako? Ano, may problema ba? Howard, anong inaantay mo? Maganda ang anak kong babae at mabait ang kalooban at magkakilala na tayo. Ano pa ang kailangan mo? Mahal na hari, lagi ko pong itinuring si Jade na parang kapatid, bilang pamilya. Eh ano naman, ang kapatid ay pamilya, ang asawa ay pamilya rin. Kung pakakasalan mo si Jade, mas lalo pa kayong magiging malapit. Higit sa lahat, magiging lehitimong ama mo rin ako. Hindi ba't mas dadami ang pamilya mo? Tatay, huwag na po kayong makialam sa mga bagay ko. Engkantada, tinutulungan kita. Howard, okay lang kung hindi mo ako gusto ngayon, pero hindi ako susuko. Sa bandang huli, mapapapakasal rin kita sa akin. Jade, nasaan ito? Palasyo ng prinsesa. Dahil wala ka namang uwian, bakit hindi na lang dito ka na tumira sa palasyo ko? Hindi tama yon. Magkakachismisa ng mga tao.
Ikaw mismo ang nagsabi, pamilya tayo. Mga kamag-anak na magkasama, bakit magkakachismisan? Pasok tayo at mag-usap. Howard, mas mabuti pa kung namatay ka sa labas. Bakit ka pa bumalik? Ikaw ang may kasalanan ng lahat, kaya ako naging ganito. Dahil hindi mo ako pabubuhay ng maayos, hindi kita pakakawalan. Howard, marami kang dugo sa katawan. Papaghanda ko ang mga utusan ng paliguan at malinis na damit. Sige. Umalis ka na. Halika, sumama ka sa akin sa klinika. Naghahanda ako ng ungguento. Opo. Nasaan si Jade? Kailangang lumabas ang prinsesa. Kumusta po kayo? Maghintay po kayo sa kwarto. Alam mo, matagal nang gusto ni Jade ang iyong pagkatao. Umaasa rin ako na maging manugang kita. Ano sa palagay mo, ikukonsidera mo ba ito? Howard, gusto mo ba ang kwartong ito? Bakit hindi ka na lang dito matulog ngayong gabi? Ano sa tingin mo? Ito ay... Gamot mula sa klinika. Narito ako para palitan ang iyong bed. Kaya ko ito mag-isa. Ang sugat mo ay nasa braso mo. Kaya mo ba? Tatawagin ko na lang ang katulong. Sige, umupo ka na. Howard, sinira mo ang pamilya ko tapos naglalandi ka rito. Oo, matagal na kitang gusto. Ikaw, pakakasalan mo ba ako maging asawa ko? Howard, naakit ka ba sa akin? Hindi. Nahihiya ka ba, Howard? Napalitan na ang gamot. Aalis muna ako. Howard! Howard, mag-ingat ka. Wisit ka. Ang lakas ng loob mong sirain ang mga plano ko. Hindi kita palalayasin. Jade. Tumigil ka dyan. Howard, umurong ka pa ng isang hakbang at papatayin ko siya. Shane, tigil. Pakawalan mo si Jade. Ipagkakaloob ko ang buhay mo. Ipagkakaloob ang buhay ko? Nagawa ko na ang isang krimen ng paghihimagsik na papatay sa buong pamilya. Mamamatay rin naman ako. Bago ako mamatay, isasama ko ang isang prinsesa. Sulit. Buwisit. Nabaliw na itong lalaki. Shane, kung pakakawalan mo si Jade, ipapalit ko ang buhay ko sa kanya. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Huwag! Tumahimik ka! Ang gusto mong patayin kita. Masyadong madali para sa'yo. Gusto kong panoorin mo ang taong pinakamahalaga sa'yo na sirain ko. Gusto kong mabuhay ka sa sakit magpakailanman. Howard? Jade! Howard, pumunta ka sa impyerno. Mamatay ka. Jade! Howard, natalo ako pero natalo ka rin. Masaksihan ang pagbagsak ng pinakamamahal mo at wala kang magawa. Ibagsak mo siya. Patayin mo. Howard. Jade. Bakit ka napakatanga? Bakit mo ako sinalba sa patalim? Kasi gusto kita. Ayokong masaktan ka. Howard, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Jade. Manggagamot, dali! Kumusta si Jade? Mahal na hari, nasugatan ang ugat puso ng prinsesa at malakas ang pagdurugo. Ginawa ko na ang lahat. Ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Kung hindi siya magising mamayang gabi,
Baka hindi na siya muling magkamalay. Mahal na hari! Howard, ipinagkatiwala ko sa iyo ang anak ko, ganito ba ang pag-aalaga mo sa kanya? Kung hindi siya gumising, mamamatay ka kasama niya. Palsi na hari. Ako ang may kasalanan. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Bahala. Ikaw? Howard, sinabi... Jade, gising ka na. Pero kanina lang sabi ng manggagamot. Ang inyong kamahalan, nagsinungaling ako sa inyo. Ang prinsesa ay may suot na malambot na baluti pero wala sa mga bahaging kritikal. Nawalan lang siya ng masyadong maraming dugo. Kailangan niyang magpahinga sandali. Howard, huwag mo siyang sisihin. Nasa mood lang ako. Ako ang nagpauso sa kanyang sabihin iyon. Ang inyong kamahalan, Jade, huwag mo na akong takutin ng ganyan ulit. Akala ko talaga. Sige. Bagamat hindi naman malubha si Jade, huwag mong kalimutan, kanina lang, sinabi mong pananagutan mo si Jade. Howard, yung sinabi mo kanina, huwag mong bawiin. Anak ko, pumayag na siya. Bakit mo pa ipipilit? Ayokong pilitin siya. Sinabi lang niya na pananagutan niya ako. Masaya na ako ng sobra. Howard. Sinabi kong pananagutan kita. Howard, hindi mo kailangang magpakumbaba. Hindi dahil nasaktan ka. Noong ikaw ay tumakip ng patalim para sa akin, doon ko naisip na itinuturing na kita na higit pa sa pamilya. Sige. Ipatingin sa Imperial Observatory ang pinakamagandang araw. Opo. Howard, ibig mong sabihin? Jade, pakakasalan mo ba ako? Oo. Ang mahal na poon, napakaganda ninyo. Talaga? Siyempre, ang tagal mo nang naghintay. Sa wakas, may liwanag na sa dulo ng tunel. Sa wakas, ikakasal ka na sa commander. Oo, sa wakas hinintay ko ang araw na ito. Ang mahal na poon, Commander, hindi narito na ang nobyo para sunduin ang nobya. Mabilis isuot ang belo. Oras ng swerte, pasok ang nobya, lakad na. Yunukoli, si Howard ba yun? Pinatawad na ba niya tayo? Ipinadala ka niya para sunduin tayo? Tama, alam ko na. Ang walang utang na loob na anak na yon, hindi si Howard. Lagi naman niya tayong iniisip. Mabilis, buksan ang pinto. Howard, aking mabuting anak. Ayon sa kautusan ng emperador, ang mga Qin ay nakipagsabwatan sa mga rebelde, hindi mapapatawad. Ngunit, isinasaalang-alang ang naging ambag ni Commander Qin sa pagtatanggol sa bansa. Ipinakita ang habag, exempted sa parusang kamatayan, ngunit may kaparusahan pa rin. Yunukoli, ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ang inyong parusang kamatayan ay binago sa pagpapatapon. Sa ngayon na. Pagpapatapon? Hindi imposible. Hindi niya tayo pwedeng tratuhin ng ganito. Buksan ang pinto at palabasin kami. Mga gwardiya, buksan ang pinto! Ihatid ang mga Qin sa kanilang paglalakbay. Hindi. Bakit ang ingay sa labas? Wala kang pakialam, lumayas ka. Tingnan mo. Ni Commander Qin dumarating na ang prosesyon ng kasal. Commander Qin? Prosesyon ng kasal?
Howard? Magpakabait kayo. Kung makakagambala kayo sa kasal, hindi lang kayo ipatapon. Mamamatay kayo. Pumunta kayo at magmakaawa kay Howard. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. Bilisan ninyo. Baliw ka. Ang inyong kamahalan, patawarin mo ako. Kasalanan ko kaya nabangga ka ng bilanggo. Bumalik ka. Alam ko ang pagkakamali ko. Totoo. Pakiusap alang-alang sa ating pagkakamag-anak. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Mahal na prinsesa, ang mga Qin ay ipinatapon ngayon. Nasa ating prosesyon sila. Nagkakagulo sila sa unahan. Ang mga Qin? Pupunta ako titingin. Howard, alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat nakinig kay Shane. Kasalanan niya ang lahat. Siya ang sumira sa mga Qin. Howard, kasalanan ko. Nabulag ako noon ng baboy na iyon. Patawarin mo kami ngayon. Mula ngayon, susundin ka namin. Ipinatapon kayo ng kagalang-galang, iyon na ang aming kahabagan. Dalhin ninyo sila. Hindi. Hindi nyo kami pwedeng tratuhin ng ganyan. Pamilya tayo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Hindi nyo kami pwedeng pabayaan na mamatay. Hindi kayo karapat dapat na matawag na pamilya. Paulit-ulit niyo siyang sinaktan at pinilit niyo siyang umalis. Naisip niyo ba kailanman na pamilya niyo siya? Mula ngayon, ako si Jade, ang tanging pamilya ni Howard. Narinig nyo? Kung narinig nyo, lumayas kayo ngayon din. Umalis na tayo. Oras ng swerte, unang yuko sa langit at lupa. Ikalawang yuko sa mga magulang. Pagbati, ama. Mahusay, tumayo ka. Yukuan ang isa't isa. Tapos na ang seremonya, pumasok na sa silid tulugan. Jade. Howard. Ama't uminom po kayo ng tsaa. Sige. Ama, uminom po kayo ng tsa. Sige. Howard, nasobrahan ko sa pagpapalaki sa anak kong babae. Ikaw na ang bahala sa kanya mula ngayon. Huwag po kayong mag-alala, ama. Ako ang magpoprotekta sa kanya habang buhay.